Isang pinagpalang araw sa ating lahat. So, ngayong araw is June 3, 2024. So, ngayon is ipagpatuloy natin yung ating nasimulang series ng ating devotion. So ngayon pala is kung aking lilinawin na ngayon pala ay magsisimula ulit tayo ng panibago nating series ng devotion. So bago natin talakayan yung series natin ngayon is muli muna natin balikan yung ating naging series kapon or last week na talakayan. So yung naging series namin last week para lang doon sa mga tao na bago lang na tagapakinig at tagapanood ng ating devotion. So yung tinalakay namin series last week ay God's catalyst in shaping the history. So pag sinabi natin kasi na catalyst, ito yung parang ginamit na ni God na sitwasyon or tao. Like for example si God na ginamit ni God yung kanyang anak na si Jesus Christ para tayo baguhin, tayo intindi sa atin kung ano nga ba yung tama at mali na nakasaad doon sa ating Biblia. So, ayun, the gospel. Tinuro sa atin yun. So, napakagaling talaga ni God at gumagamit siya ng sitwasyon or tao para tayo baguhin. Kasi kung hindi naman natin nalaman yun or wala si Jesus Christ, is hindi tayo nagtatalakay ng devotion niya. Siya yung dahilan ng lahat kung ano meron tayo. So, yung series na tatalakay natin yung araw ay God's guidance in decision making. So, yung si God is ginaguide tayo para dun sa mga desisyon na ginagawa natin sa pang-araw-araw na buhay. Kung lahat naman nangyayari sa atin is dahil yan sa desisyon na ginagawa natin. Yung mga desisyon na yan is meron yung guidance ni God. Kung yung decision natin minsan is hindi naayon sa gusto natin yung resulta, dahil kay God yan, para iparealize sa atin yung mali na nagawa natin para matuto tayo at maging strong tayo. So napakagaling ni God yan. So yung Bible verse na tatalakayin natin yung araw ay Esther chapter 4 verse 15 to 16. So sabi dito, then Esther sent this reply to Mordecai, go gather to all the Jews in the Susa and the past army, not between 3 days, might or day in attendance will pass you do. When this is done, I will go to the king even though and against the law and perish. Sa Tagalog, ikaw ay humayo, tipunin mo ang lahat ng Hudyo at matagpuan sa Susa. Pag-ayunin ninyo at huwag nyo kayong kumain ng uminom sa loob na 3 araw, gabi o araw. Ako, ang aking amay, babaeng ialay ng munim sa inyo. So, para lumako yung ating talakayan, tayo lumako sa ating teaching at application. So, ang ating sa teaching, prayer and fasting give us courage in our decision. So, ipagdarasal natin is pati pagka-fasting natin ay binibigyan tayo ng courage para dun sa guidance. Wala. Lalakas tayo kagad eh. Hindi mo literal na lalakas na parang favoritism. Kung ba kasi lumalakas yung relasyon natin kay God at yung pananampalataya natin. Kaya si God, pinaguide tayo doon sa mga decision making na gagawin natin. So, number 2, prayer and fasting give us peace in our decision. So nga, sabi ko nga, di ba, mas lumalago yung ating relasyon kay God at pumabay tayo. Nagbabago yung mga isip natin at yun, bigyan tayo ng peace of mind. So number 3, prayer and fasting give us assurance in our decision. So nakakatulong yan sa mga decision natin, bigyan tayo ng assurance. So sa ating application, pray and fast before we make decision. So bago natin gagawa tayo ng decision, kung ano man yan, kahit ano yan, humingi tayo ng guidance kay God. Number 2, have courage during the implementation. And last, stop worrying after we make decision. So kung yung tayo na inakigat, kung hiningi natin to, nag-pray tayo, nag-fasting tayo, wag na tayong mag-worry kasi may guidance na ni God. So ayun lang po para sa araw na to, na may natutunan tayo sa panonood at pakikinig. God bless to all.